So, hi guys! Welcome back to my TikTok video. So, for today, ipagpatuloy natin yung discussion about sa law of exponents. So, una is power of a quotient. So, makikita natin, kapag ganito, so isipin nyo na dinidistribute ko to na nasa itaas, pati na rin yun nasa baba. Ulitin ko. So, dinistribute ko yun nasa loob ng parenthesis, yung numerator, pati na rin yung dinistribute ko yung denominator. So, ang kalabasan niya, ito na yun. So, ganito yan. Open parenthesis, x over y, close parenthesis, times to the m power is equal to x to the m power over y to the m power. So, isipin nyo, parang pinagdikit lang. So, dinistribute ko to, dinistribute ko rin to. Okay? So magbibigay ako ng dalawang example. So, example number 1, open parenthesis 2/3 or 2 over 3, close parenthesis, times square. So ang gagawin, i-distribute mo siya. So, ibig sabihin, ganito ang maging itsura niya. At huwag kakalimutan na maglagay ng parenthesis. So, eto na yun. So, multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya. So 2 times 2, 4 over 3 times 3 is 9. So, ito na yung tamang sagot. So, bago ko man mag-finalize, kailangan talaga na kapag nakita mo yung sagot is not simplify, eto na yun. Kapag ang sagot niya, pero hindi pa siya finalize, so, kailangan mo siyang isolve ulit or isimplify. Okay? So, example number 2, open parenthesis, c over 4, close parenthesis, times cube. So, i-distribute mo ito nasa numerator, pati na rin nyo sa denominator. So, will be c cube over, wag ito kakalimutan maglagay ng parenthesis. So, quantity of 4 times cube. So, multiply mo siya ng 3 beses sa sarili niya. So, make sure na i-copy mo yung c cube. Then, over 4 times 4, 16 times 4 is 64. So, ito na yung tamang sagot. So, tapos na tayo dito So, eto medyo mahirap lang itong explain sa mga estudyante. So, ganito yan. So, patungan muna tayo dun sa negative exponent. Negative. Pag negative, negative sign. Okay? Exponent, exponent niya, kahit anong numbers. Kasama ni 0. Okay? So, kaya ako naglalagay ng notasyon or note para ipaalala ko sa inyo bago kayo mag-solve ng negative exponent. Kapag yung exponent niya will be the letter n, denote lang example ko lang yon kasi ang n, ibig sabihin nun, kapag ang value ng exponent, let's say any numbers, kapag matas ang n, kaya nga greater than, di ba? Greater than, ibig sabihin yun, magiging negative kahit anong value ng exponent at magkakaroon siya ng reciprocal or kabaliktaran ang sagot niya. Ano yon? For example, eto, nakikita mo to. Example lang yan So, x raised to the power of negative m. Pag nakikita mo yung negative sign, ibig sabihin, babaliktarin mo siya. Isipin nyo na, kapag ang denominator, 1, kasi hindi naman sinusulat niya, pwede nyo sulatin kung gusto nyo. So, kunwari lang sandali lang. Kunwari lang sandali. Over 1. Kasi hindi naman sinusulat yung denominator, which is 1. Ang target kasi, pabaliktarin mo to kapag nakikita may negative sign. So, ang itsura will be 1 over x to the m power. Kasi, ayun yung magiging formula niya. So, mamaya ko na ipapaliwanag ang compare dun sa quotient of powers, pati na rin yung negative exponent. So, example, x cube over x to the 5th power. So, ang gagawin, since para sila ng base niya, which is x, kopya na lang. Sa mga hindi nakakalam, paano ba mag-subtract ng ganito? In any case lang So, 3 minus 5, pag sa elementary, sabi niya daw, mauuna ang malaking number kasi pwedeng nabaliktarin. Pag sa algebra talaga,
kung ano yung nakasulat dito, ay yung uunahin susulat nyo. Then, ito. Okay, in any case lang subtraction of integers. Ang rules dyan, kapag ganito, kapag ang mas malaki ng kahit anong integers o number, magiging negative sign ang pagkasulat niya. Pero, ang operation niya will be the minus. Sino ba ang mas malaki? Si 5 o si 3? Siyempre, si 5. Ano ang naging sign si 5? Negative. Since malaki si 5, ang sign niya will be negative, maglalagay ka ng negative dito. So, magiging negative 2. Or kaya, pwede nyo balik na rin pag ayaw nyo maniwala. Let's say, negative 5 plus 3. Ano mas malaki? Negative, di ba? Si 5. O, ano mas malaki? Si 5 o si 3? Siyempre, si 5. Pero, ang operation niya will be the minus. Pero, since yung 5, ang sign niya will be the negative. Negative ang lalagay mo dito. Tapos, let's say, 5 minus 3 will be 2. So, okay na tayo dito So, since 3 minus 5 is negative 2, not for finish of them, kapag ganito, let's say ganito, kung nakikita mo yung negative sign, ibig sabihin, babalik na rin mo siya. So, magiging kasulatan niya will be the 1 over x squared. So, ito na yung tamang sagot. Okay? So, example number 2, x to the negative 7. So, eto, napakadali lang yan. So, kapag nakikita mo yung negative sign, babalik na rin mo siya. So, kaya susundin niyo yung mga formulas niya para hindi kayo malito. So, ang sagot niya will be 1 over x to the 7 power.